Tahimik at payapa ang kapaligiran dito. Naglalaki ang tipak ng mga bato na tila nagbabantay sa bawat daloy ng tubig na nagbumula pa sa kabundukan ng Sierra Madre. Simple at payak na pamumuhay. Yan ang pangkaraniwang makikita nyo dito. Isa sa pinakatanyag na tanawin sa lalawigan ng Rizal, ang dating Wawa Dam, na matatagpuan sa Barangay San Rafael sa munisipalidad ng Rodriguez na dating Montalban. Kilala ito sa alamat ni Bernardo Carpio na siya umano naghiwalay sa mga kabundukan at nagbigay daan sa ilog na kasalukuyang dumadaloy dito. Turismo ang kinabubuhay ng mga tao rito. Mga sariwang prutas, gulay na galing pa sa kabundukan. Ngunit kung titingnan natin mula sa itaas ay tatambad sa ating kamalayan ang kagandahan ng tanawin dito. Sa pagitan ng dalawang bundok, ipinatayo ng mga Amerikano ang Wawa Dam noong 1909 na naging hulo ng tubig para sa mga kababayan sa Maynila at Rizal. Ngunit dahil sa lumalalang kalidad ng tubig, ipinasara din ito noong 1962. Nagsarado man ang supply ng tubig dito para sa mga kabahayan, ay nagbukas naman ang pag-asa sa turismo ng mga residente dito. Ako po yung tourist guide ng Mount Binikayan, Pamitinan, Haponang Banoy. Ito po yung mga inakyat namin, itong lugar na to. Umakyat po kami ng Mount Binikayan mga 6 a.m. Isa sa mga dinadayo dito ay ang pagsakay sa bangka. Sa murang pamasahe ay malilibot mo na at makikita mo ang napakagandang mga tanawin dito. Dito nga namin nakilala si Mang Jun, isang dating bangkero na ang kinabubuhay ay ang turismo dito sa Wawa Dam. Mang Jun, tawag ka ni boss. Okay, sige, sunod ako. Pasensya na, pero dediretsahin na kita. Napansin namin na medyo nahirapan ka na, kaya naghihenta kami ng mas bago at mas bata. Pre, baka may gas ka dyan. Tatanggalin ko na itong sticker ko. Ang pamamasada ng tricycle ang pangunahing transportasyon dito. Kaya naman, kailangan nila itong mapanatili ng maayos at malinis. Ayoko na, Jun. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Jun. Ayoko na. Aalis na ako. Rain, sandali. Teka lang. Rain, gusto mo na akong iwan. Jun, tama na. Please lang. Mula po nung natanggal siya sa kantin, madalas ko na po siya nakikita na malalim ang kanyang iniisip. At para bang nawala na siya ng gana sa buhay. Mang Jun! Oh, Jobert. Mang Jun, may gusto pumakyaw ng mga gasera mo. Halika, samahan kita. Eh, hindi pa nga tapos to, pre. Lilinisin ko pa. Basta, halika na. Sigurado ka? Oo, tara. Sigurado ka, ha? Kaya naisipan ko sumulat sa inyong programa. Sa tulong ni Kuya Jobert, ay agad-agad naman tumulak ang aming team papunta ng Wawa Dam. Yung pangarap matutuparin ko. Saan ba yan, pre? Dito, malapit na. Yan, Mang Jun. Para sa'yo lahat yan. Mang Jun! Nagulat ka ba? Nandito ka. Sa pangarap mo, tutuparin ko. Salamat po, sir. Masaya ako na natupad yung munti mong pangarap. Salamat po. Salamat po. Masaya ka ba, Mang Jun? Tuwan-tuwa po ako, sir. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sir, maraming salamat po. Salamat din, sir. Pagpasalamat tayo kay Kuya Jobert. Dahil sa kanya, lumiyang siya sa aking programa para matulungan ka. Thank you, sir. Salamat din sa'yo, sir. Walang anuman. Thank you po, sir. Thank you rin, Mang Jun. So nabalita ko kasi, Mang Jun, na ikaw ay nagtitinda ng gasera. So narito ang munting handog sa inyo ng pangarap mo, tutuparin ko. Ang kapalaran ng kasaysayan ng ating buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay. Ang ganda ng Pilipinas, kailanman ay hindi kukupas. Piliin natin ang Pilipinas, mga katropa. Ito ang inyong lingkod, si Mototropa. At ito ang pangarap mo, tutuparin ko. Minsan ay may mga bagay na nagpapabago ng takbo ng ating buhay. Dumaan man tayo sa matinding pagsubok, kailanman ang katatagan ay hindi natin dapat kalimutan. Sa ngayon ay naibebenta na ni Mang Jun ang kanyang mga gasera. Dahil anuman dikit sa ating ng mga suliranin, ay kayang-kaya itong pawiin. Samahan lang natin ang matinding panalangin.